Nakaharap ni Super Grandmaster Wesley So si former World Women Champion Alexandra Kostyniuk ng Russia at parang may partida sinakripisya ng isang tore. Yan, makikita natin. At yung susunod naman na laban na i-analyze natin ay yung sumusuki kay Coach Kamatias. Dalawang beses na po kami naglaban nitong Vietnamese Super GM na to. Hindi ako makalusot. Kaya gusto kong makita ano naman ang facing niya o level niya against Wesley So. Baka naman malakas din talaga, no? Tingnan natin. 2 games po na matindihan ang pag-aaralan natin. Pero bago yan mga kamatyas, sagutan muna natin yung kahapon na puzzle. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung sa last upload natin. It's white to play and win. Congratulations po sa mga nakakita ng swabing Knight C7 Check. sacrifice. Obligadong kainin ng queen. Kasi kung king move, di panalo pa rin. Lipad yung queen sa D7, buong-buo yun. Kaya kinain ng queen pero may Check. pa-slide na ganun. May check, harang ng queen. May check doon. Obligadong iharang ang Check. queen. Matchas. Ayan. Sa level po ng isang player, mayroon tinatawag na search mate level. Kailangan mataas po yung search mate natin. Yung kumbaga sa computer, umiilaw kagad once na makadetect ng matchas na paparating. Ayan. Maaaring tumaas po ang level nyo sa pamamagitan ng pag-solve ng puzzles, ng mga namamatchas na puzzle, at the best po ang Internet Chess Club application na makakatulong sa inyo. Mag-download na po kayo, downloadable sa Play Store at App Store. Free lang ang paggawa ng account dito. Mahahasa po ang inyong analysis. Mag-i-enjoy kayo sa application na to. Downloadable sa Play Store at App Store at yung link makikita nyo lang po sa comment section or sa description ng video na ito mga kamatyas. Okay po? Ayan, pasadahan na kagad natin itong laban na to. Unahin natin. Kostyniuk, former World Women Champion, pinartidahan ng isang tore. Ano ba yung partida na yon? Silipin nga natin. Nag-Knight F3 si Wesley. Nakiramdam muna. Yung mga nagda-Knight F3 po, marami pong transposition opening yan. Pag marami na kayong opening, nag-E4 na kayo, nag-D4 na kayo, nag-English opening na kayo, universal ka na, mag-Knight F3 ka na. Yan po ang aking tip sa opening. Pero, kung hindi mo pa alam yung E4, hindi ka nag-D4, hindi ka pa nag-C4, o isa lang ang ginagawa mo, C4 lang, o isa lang ginagawa mo, D4 lang, huwag ka muna mag-Knight F3. Maliligaw ka dyan. Ang mga nagda-Knight F3 po, alam lahat ang patutunguhan. Okay po? Nag-D5 si Kostyniuk at nag-G3, ayon. So, yan ang gustong approach ni Wesley. Dadalhin niya sa fianchetto game. Kasi po, pwede namang mag-D4 eh. Natural D4 line, pwede namang mag-C4. Iuuwi sa English. 'Di ba? O pero G3 makunat ang gusto. Knight C6 medyo ambitious po ang tira na 'yan, ano? At dito kailangan lagyan talaga ng D4. Kasi po mga kamatyas, pag napabilis ang puti na mapatira ng bishop G2, lalo na blitz game to, matitirahan kagad ng black ng E5. Manglalamang kagad 'yan. Makukuha kagad ng black ang principle na control the center. Ang lagay ay ibibigay na lang ba ng puti, 'di ba? O kaya dito pagka ganito tira ng knight c6, early stage pa lang, alisto. Kontrolin ang mapanglamang na paparating na e5 ng black. Kaya nag d4 si Wesley. Hindi nakalusot. Bishop f5 develop bago po takpan ng pawn. Kasi kailangan i-develop yung bishop 'di ba? Pagka nag e6 kasi matatakpan yung bishop, mababad. Ilabas muna. So yan ang purpose. Bishop G2, E6, castling, at dito po mga kamatyas, nag-insert ng mabilis na atake ang former World Women Champion. Nag-Knight B4, threatening Knight takes C2. Ayan, dito po medyo napabilib ako sa linya ni Wesley. Nag-C4, ang tapang ng linya. Parang hindi ko nga magagawa ito mga kamatyas. Liba na lang kung preparadong preparado. Pero tingin ko mukhang aware si Wesley sa pinasok niya. Alam niya, natirahan siya ng Knight C2. Di-threat ang tore niya. Ayan ang ating pag-uusapan dito mga kamatyas. Wait lang po, parang kulang yung laki ng board. Ayun. Kinulang sa ilalim. Okay. Dito po kasi natural response ko ay Knight A3 para depensahan lang. O kaya Knight E1 kung ako patitirahin. Hindi ko kasi alam ang linyang to Pero dahil nag C4 si Wesley, may baon-baon ito. Knight C2, Knight H4, ayun, para iritahin ang bishop na dumidepensa sa knight. Pero, ito po ay bookline pa. Yun nga lang, sa panahon ngayon, dahil may question mark, ibig sabihin sa computer engine, bad na ang idea na yan. Yung application na yan.
Sa computer po kasi ang gusto niya is kainin ito. Malalim pala tong linya na to. Nung ngayon ko nakita to, kainin pala yan. At halimbawa, kainin kagad ang tore. May E4. Grabe. Silipin lang po natin sandali mga kamatyasan. Nalaliman ako sa opening eh. Eh di pakain o di kainin uli para makita natin. Saka ka-capture doon. Bitin na naman to. Ang daming bitin. Sige nga, kainin uli natin yung bitin na knight. May kain doon. Grabe, parang panahon ni Morphy to knight E5 check si Paul Morphy kasi mahilig sa mga ganito nung araw eh. Ibalik natin doon. Queen A4 check. Tulak natin harang. Sandali lang po mga kamatyas pasensya na po, naaaliw ako dito eh. Kain. King E7. May knight G6 check. Kain uli. Rook E1 check. Ay, grabe, matyas. Nakita niyo po ito, no? Ayan. Example lang ito. Marami pang patutunguhan. Pero grabe, mga kamatyas. Talagang grabe pala laman noon. Balik na tayo, mga kamatyas. Bago tayo talagang lumawig ng todo-todo. So, dito po nag-knight H4, no? Dapat pala kain yun. Kinain nga ni Costeño kang tore. Isang tore yan, di ba? Kinain ni Wesley yung bishop. Dito pala mga kamatyas, ang tamang tira, nga, ito nga. Yan yung tamang tira kasi, bakit ganun? Bakit nagkaroon ng good move naman si Wesley, no? So, kain yun. Okay, kulong ang knight, no? Knight F6, so, threat yan. Knight C3, Bishop E7, Queen D3. Yan, angat lang. Threat pa yung pawn. Ang purpose niyan, pag alis ng bishop, makakain din yung knight. Kulong naman eh. Okay? So, itong pawn, hindi naman makain. Sapat po ang depensa. At nag-castling. Ayun, yan ang novelty mga kamatyas. Novelty po yan. Kasi ang nasa Queen D7 ang old line. Queen D7. Okay po mga kamatyas, pasensya na po. Medyo babalik ng konti ito kasi pinuntahan ko yung libro eh. Hindi na bumalik. Okay, buti na lang. Kasi naglolo ko yung chess.com eh. Bumabalik kasi. Ang layo ng binabalikan eh. Okay. So, nag-Queen D3, castling novelty, no? Kinain yung pawn. Relax lang si Wesley. Pwede naman palang balikan yung knight sa A1. Para kunin din. Queen D7 at nag-Queen B1. Ayun na nga po. At nag-B5. Okay, ang purpose ni Costeño, para kung kainin yung knight, may B4, mapapaalis yung knight, makukuha yung pawn sa D5. Pero nag-insert muna, pinatibay muna ni Wesley yung pawn D5 niya. B4, Knight E2, B3. Ayun, another questionable move by Costeño. Pero, kumbaga parang ito'y pabalagbag na eh. Siyempre, gusto makasurvive yung knight eh. Ayan, makakatakbo dyan, di ba? Pero dapat daw ay Rook FE8 na lang. Yan ang nire-recommend naman ng computer na simple na lang, develop na lang, at mag-move on na lang na makuha yung knight sa A1. Merong move on? Ano yan? Tungkol sa lab. Nag-B3. At Queen takes A1. Yun, kinain na. Queen A4. Grabe. Ako po naniniwala. Ito pong si Costeño kasi World Women Champion to eh. Former number 1 sa women's. Respetado yan. May sipa talaga yan. Hindi pwedeng pachamba-chamba lang ang tira ng... Basta nag-world champion, hindi na pachamba tira niyan. Malakas yan. E5, atake muna. Inatake muna ni Wesley. Kinain yung pawn sa A2. Talaga naman, oo. Kinain. At nag-bishop G5. Yan ang mga binibiling tira. Alam nyo, nasa isip ko dito, parang... Unang nasa isip ko, kainin, sabay angat lang eh. Oo nga, bishop G5 tama. Dito na ako sa tira ni Wesley. Bishop G5 at nag-knight x D5. Tapatan. Tapatan din. Kinain muna yung queen. Kain. Yon. Kain doon. Kain. Ayun, rook A1 para may rook takes A2. Grabe biglang luminis eh. A5 and then rook takes A2. So bilangan tayo ng pawns. 6. Ayan, 5 na lang sa black. Biglang baliktad biglang iba yung ihip ng hangin. Grabe talaga mga linyahan ng mga ganitong level. King F1. So, king must be active. Ayan, very basic na po. Pagdating sa endgame, bida ang hari. Okay.
Nag F6, F4 para patibayin ng pundasyon ng good pawn structure. Kasi pag kinain pa yan mga kamatyas, kakainin ng bishop, mamumroblema pa. Matatarget pa yung pawn sa D4. Huwag nating hahayaan na magkaproblema tayo sa mga ganon. G6, King D3, King F7 at nag-Rook A4. Ito yung nakikita kong idea. Mag-Rook C4, iti-threat ang pawn sa C6. Nag-King E6 at nag-Rook C4, threat. Dinipensahan. Okay? At nag-D5. Tuloy-tuloy ang pananalasa dito ni Wesley. At kinapture ang pawn E5. Ayun. Lumaki na ng tuluyan ang kalamangan. Plus 5.12 na. Grabe, napakalaking kalamangan pagdating sa numerical value ng evaluation bar. Plus 5, ang laki niyan. So dito po, para plus 2 lang, CD5 ang pinapagawa ng Stockfish computer. Okay po, plus 2 lang yun sa puti, pero decisive advantage na rin. O, kain muna doon sa C6, nag-King E6 para may depensa yung E5 at nag-C7. So, magpo-promote na, obligadong barahan yan. Nag-Knight B5. Threatening, Knight A7, aatakihin yung tore, obligadong ibaba para pag nag-Knight A7, may capture sa pawn C7 at kinapture po yung pawn. At dito na-realize si Kostyniuk na talagang medyo nasa alanganing wala na, totally hopeless. Kasi po, pagkain dyan, ito na yung next. I-assume lang, halimbawa mag A4, hindi, G5 na lang. Ito po yung gagawin dyan. Ganon, gaganon. And then push E6 na kapag once na mawala na yung king, wala nang dikit dyan, di Knight A7 na, wala nang kain doon kasi yung king malayo na. So, ganito mangyayari. One rook up na rin, totally losing na rin. Grabe, no? Isang tore ang binigay na sakripisyo ni Wesley sa former World Women Champion na si Kostyniuk. Grabe yung natutunan ko dito. Bago yung C4. Hindi ko talaga alam yun mga kamatyas. Kung ako titira ng puti, sabi ko nga, Knight A3 or Knight E1. Simpleng didepensahan ko lang yung pawn sa C2. Pero pwede palang ibigay talaga yung tore, no? Malalim lang. Baka mamaya hindi mabawi eh. Huwag muna kayong alis mga kamatyas. Yung second game natin, ito matindi. Sumusuki sa akin. Nakaharap si Wesley dito sa Title Tuesday. Tingnan nga natin kung malakas talaga ito. White uli si Wesley dito mga kamatyas. Bago natin simulan, makiusap lang po ako, pa-subscribe naman ng channel na to at click notification bell all para lahat ng ating mga videos ay mag-notify po sa inyo. Marami pa pong nakakapanood o nanonood na hindi pa nakasubscribe, baka nakalimutan lang. Salamat po. Nag-E4 naman si Wesley. E5 si Trongson. D4! Ano? Hindi na tinitira ngayon yan sa market. No? Parang sa tindahan lang no? Hindi na ginagamit po yan sa market. Kung tawagin ay center game. Bihira na po yan. Knight F3 ang common dyan. Capture. Queen takes D4. Knight C6 and Queen A3. Ang center game po kasi medyo risky pag tinira sa rapid at long game. Bakit? Biruin nyo pagkakain parang pinartidahan mo na ilabas yung knight, naka-develop na. Naka-tempo attack pa, di queen ka na naman, obligado yun force. O para kang namartida ng isang tempo dito pero ito po ay blitz. Kaya may factor ito na pwedeng maging interesting ang center game. Knight F6, biruin nyo, 2 knights na yung naka-develop samantalang queen pa lang ang puti. Knight C3. Bishop B4. Nag-Bishop D2. Okay, yan. Para ready to castling queenside. Ang kilala ko pong malakas dito maglaro sa atin, no? For your information lang po mga kamatyas, dagdag information. Sa Pilipinas, ang malakas dito si GM Mark Paragua. Ayan yung aking kaibigan. Ayan, shout out sa Paragua family, kay John Vincent, sa kanyang anak na future WGM na si Althea Paragua. Ayan, grabe, nalakas sa mga Paragua. Okay, nag-D6 po dito si Trongson para ilabas ang bishop pero hindi po nagustuhan ng computer ang tirang yan. Ang gusto po ng computer ay simpleng castling lamang. Okay? Madaliin na. Pag nakapag-castling na, yung tore ilalagay po sa E8 para yan talaga ang pinaka-play niyan. Since ang queen po ay nasa E file, lagay lang ang tore dyan, may pressure yan syempre. Pero nag-D6. Nag-castling queenside. Bishop E6. Knight H3. Yun, dito po lumabas na ang nobility. Wesley's nobility. Knight H3 nawala sa libro. Kasi ang old lines, King B1. Since tineret kasi yung pawn sa A2, King B1 ang the best prophylactic move na maproteksyonan ang A2, no?
At F4, A3, F3, yan na po ang mga nagawa. Pero itong Knight H3 ni Wesley, bago naman sa merkado. Oh, ayun. Bago sa merkado. At i-convert ko po sa analysis, medyo babalik lang ng konti ha. 8 move. Naka 8 move. Tatalon ko lang uli. Knight H3. Oh, yan. Okay. Nag-Queen E7 dito si Trongson. Knight F4. Okay. Insert ang pressure. A6 para walang bishop B5 at nag-A3 na. Ayun na. At inatake na yung bishop. Nag-bishop C5, counter attack sa queen. At yan ang pagkakatanda ko. Laging ginagawa ni GM Maki to. Ni GM Paragua no, na nagku-queen G3 siya pag inatake queen niya. At kuma-counter pressure doon sa G7. Nag-castling queen side si Trongson at pinapakain po yung pawn sa G7. Pero nag-simple development lang si Wesley with bishop E2. Bakit? Ano ba laman? What if queen takes G7? Ano po meron? Mayroong rook DG8, obligadong tatakbo at mayroong knight G4. Yan ang malungkot. Bakit? Threat ang queen, may threat knight takes F2. Okay, medyo tingnan niyo po evaluation bar. Kitang-kita naman, delikado ang magiging kapalaran dyan ng puti. Kaya dito mga kamatsas, best move pa rin ay bishop E2. So, ingat muna to protect G4. Yan, baka pwede nang kainin yon. Pagka queen H6, walang knight G4, may bishop na. O, di ba? Pero, hindi na binigyan ng pagkakataon ni Trongson na ipakain yung libre niyang pawn, nag-rook G8 muna. Nag-rook HE1, okay, pressure sa E-file dahil nandyan ang queen. May mga lundag-lundag ng knight dyan na paparating. Yan po ang mga... Ayan, nag-king B8 muna. Okay, prophylactic move lang din. No? Pag-iingat lang sa king na mailayo po sa hindi inaasahang atake dyan na magagawa ng puti. Nag-H4 muna din si Wesley para walang G5 na panggulo. Kasi may paparating po G5 dahil nandyan na nga ang tore, nakaporma na. Yan po yung mga paparating. No? At nag-H6. Ayan, para mag-G5 ba? Ipipilit. Nag-H5 si Wesley. Para kung mag-G5 man sa kanya, i-end pass and capture lang po yan mga kamatsas. Ano? At nag-Queen D7, ilag lang. Bishop G4 naman ang threat. Okay. Pero nag-Bishop E3 na. Okay, para ibangga na po sa very active dark square bishop. Kain ng queen at nag-Bishop G4. Okay, nag-F3 lang muna. Pakain yun. Kinain nga po ni Trongson na takam sa libreng pawn pero bad move ng computer. Dapat daw po balik na lang bishop E6. Yun nga lang, medyo mahirap tanggapin kasi dyan na nga galing yan. Parang nagpa-tempo lang. Pag F3, balik lang. Parang walang tinira. Psychological move din yan. Pero yan po ang mas mainam, sabi ng computer. Pero balik po tayo mga kamatsas. Ano? Dahil natakam sa libreng pawn, na-inserta ng good move. Knight C D5. Para ma-eliminate ang knight na dumidepensa sa bishop. Nag-bishop G6 takbo. Kain. Oo nga, nakapingas nga ng isang pawn. Pero pangit din, double pawn din. May positional defect din ang naging resulta. Nilagyan pa ng knight D5. Tineret. Ganyan pala dapat ang gawin ko kay Trongson Ba't ba lagi ako nasusuki nito sa tournament? Ilang beses kami naglaban yan sa mga Asian tournaments Nadadali talaga ako So, knight D5, tineret. Queen E6, dinipensahan. Bakit naman binad mo ba? Ano tira? Rook H8 lang. Ipapakain to. Ay, nako, grabe katakot-takot. Sakit sa damdamin naman ang gusto ng computer. Queen E6, syempre para dipensahan. Very logical yan sa human side. At tinirahan ng G4 ni Wesley. Dito naman medyo parang sinakal naman ni Wesley maigi naman. Para di maka F5, at wag mabigyang buhay yung bishop. Kasi pag walang F5, parang yung bishop feeling pawn na malaki lang. 'Di ba? Parang pawn na malaki lang Pero ang gusto po ng computer, ayun. Ayun, may sapak na pala na gano'n. May sacrifice na pala. Teka muna, additional pattern sa atin. Tingnan natin mga kamatsas. Queen B3 check. Okay, guguluhan ako dito. Pag gumanon, Queen C3, ay may mga ganong sayaw. Ay, grabe. Pag gumanon ulit, sige nga. Queen B3 check ulit. Hindi na. Rook E3. Ay, pagkalalim-lalim. Positional sacrifice pala ito. Pero accurate to, mga kamatsas. Gusto ko pong ipakita sa inyo yung ganito na may ganito sa chess.
na diskarte. Para matutunan nyo, ma-absorb nyo na pagka-sacrifice, hindi tuloy-tuloy, may pagka-positional pa Rook E3, pero ang idea po is Queen B3, check pa rin, and then Rook C3, ibang usapan ng atake yan. Malakas ang paparating na atake. Lalo na, tatagos ang atake doon sa C7. May threatening matchas na paparating. Okay? Ayan. Pinakita ko lang sa inyo mga kamatchas para mas maunawaan nyo po yung nangyayari. Bakit kailangan bishop takes A6. Na-miss ni Wesley yun. Brilliant, pero ginawa ni Wesley is G4. Time check tayo, lamang sa oras si Wesley. 3 minutes against 1 minute and 58. Nag-H5. Ayun. Tama naman tong H5 ni Trongson para palambutin. Kasi pag di mo pinalambot yan, grabe yan. Makukulong ang bishop. Kinain, knight F4. Yun lang mga kamatchas. Aray ko rin pala ang tawag dyan. Double Ayun, nag-queen A2 na lang. Binigay na lang yung bishop. Pero teka muna mga kamatchas. Teka muna. Bakit hindi sinikap dito ng black? Grabe, lalim ng Tagalog, Hindi sinikap na depensahan yung bishop. Ano sa palagay nyo naman ang gagawin ni Wesley dyan kung yan ang gawin ni Trongson? Sige nga po mga kamatchas, paki-guess nyo. Merong follow-up move dyan na mawawalang saysay ang Queen E5 na yan. Walang saysay. Ang lalim ng Tagalog natin. Sige po, analyze nyo konti, post nyo kung gusto nyo mas matagal, and then tutuloy agad natin. Start! Ayan. Mawawalang saysay yan Congrats po sa mga nakakita. May Rook D5 Maatake rin ng Reyna Tatakbo rin yan. Di wala rin. Kain lang din yon. Walang sense yung Queen E5. Diba? Hindi naman pwede ipakain yung Queen. Lalong talong-talo yan. Okay, balik tayo mga kamatchas. Sana po nakakasunod kayo mga kamatchas. Kaya? Himbis na ganon, nanggulo na lang si Trongson. Kahit paano may pressure pa yung paparating dyan. Kinain na yung bishop. Check. Diba? Kahit paano dito may panggulo. At nag-queen C3. Daanin sa... Ayan na naman tayo Daanin sa yaman, lamang ng material Pero, bakit ganun? Parang binigyan yata ng ginhawa lalo si Wesley. Bakit pag queen to queen? Hindi ba pwedeng iwas na lang doon para pag umiwas pala, may kain din dito, sabay knight D5 din, Wala na rin talaga. Grabe talaga si Wesley, talaga mang sigurista Kain at nag F5. Okay, tinuloy pa rin po ni Trongson kahit lamang ng isang pyesa si Wesley. Baka sa isip niya, baka ma-stalemate. Baka ma-stalemate. Ano yun? Yan, Rook B1. So, ito po yung mga sandali, mga kamatchas na mga portion na, lamang ka ng isang pyesa, winning ka na. Ano ibig sabihin nun? Kahit anong tira mo, good move na lang. Hindi. Pag nangyari sa inyo, winning kayo, tutok pa rin. Give your very best. Yung mga mabibigat na tira pa rin ang ibibigay nyo. Huwag yung parang, lamang ako isang pyesa, kain dito, kahit ano na yan. Hindi. Sa chess po, kailangan consistent. Consistency is the key, sabi nga. Bishop D3, hinarangan. Rook H8. Diba? Pumapalag pa si Trongson Kain. C6. Check. At gumanon, knight E7. So, insert doon ang check noon. Papasok doon. Knight F5 threat, Rook G6 kasi may threat din doon dinipensahan, and nag-Rook B8. Pumapalag pa si Trongson, Palag pa, walang sukuan. Rook E8 at nag-B5. Rook E7 check, King B6. Teka muna, parang solid pa rin ang black, Kakainis yung black dito, Ayun. Sasabihin ko pa lang kasi pag kinain ito, laglag ang knight. Pag kinain naman to, may check muna doon. Kinain muna yung bishop. Check muna, syempre kakainin King A5 and then kain. Ayaw mag-resign, laban pa rin. Grabe matindi galit ito Rook takes F7. Matindi galit kay Wesley, walang resignan. Gumanon C5. Ayun, to protect the A6 at nag-E5. Idea po, magda-knight D6, i-cover yung pagkasuporta at nag-B4 check, King C4, B3. Ayaw mag-resign Knight D6 harang na, chumek muna. King C3. Ayun, kinoveran para may depensa. Nag-Rook B7. Siguro patingin-tingin na si Wesley dito, Sa
Ay, sabagay hindi pala nagkakakitaan kasi online 'to, eh. Meron lang silang kani-kaniyang camera. Alam niyo po dito sa Title Tuesday, nagawan ng cure ng chess.com na maiwasan ng pandaraya. Kasi bawat isang player required na buksan ng camera, required na i-share ang environment sound sa admin ng Title Tuesday. Kaya kapag kami nanalo, iimbestigahan kaagad 'yon, yung sound, yung camera, tapos yung internet provider, etc., etc. Kaya ngayon po medyo mahirap nang makalusot ang pandaraya sa ganitong online tournament. Talagang pinaigting ng lalim na naman ng Tagalog, pinaigting ng chess.com ang kanilang seguridad sa mga cheating-cheating. Okay. Gusto ko sana mangyari, siguro panay ang tingin na ni Wesley sa mukha ni Trongson. Ayaw pa mag-resign. Nagsalita na naman, ayaw pa rin mag-resign. O, nag-rook B4. Nako, grabe. Laban hanggat may lupa, oh. King A2, kinain, kain. Nag-resign na po si Trongson. Bakit po? Wala na po, eh. Kasi pagka nag-B2, kakainin lang yan, kain. Goodbye, magpo-queen na yan. And totally, yung po naman, wala, kakainin lang yan pag pinush. Okay po. So sana po natuto kayo at na-inform kayo, no. Isa na naman pong interesting studies ito, lalo na masaya tayo pagka mga laro ni Wesley. At muli po, lambing lang, pa-subscribe po ang channel na to, mga kamatyas. And then download na po kayo ng Internet Chess Club application. At habang nag-iintay tayo ng chess.com Open na kung saan maglalaro si Magnus at ang World Championship Challenger na si Sindaro maglalaro din. Mamaya na po 'yan, ano. Naka-broadcast sila sa online ng chess.com. So abangan po natin ang mga magiging resulta. Diyan lang po kayo, mga kamatyas. Abang lang kayo sa ating mga daily uploads. Maraming salamat po sa palagian yung pagsuporta. At muli po, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.